unawa ko, Pastor? Tama ba itong unawa ko, Brad? Parang hindi mo balanse sa unawa ko yung sinabi mo eh. Ano ba, Pastor? Hindi ba? Kaya makita natin, mga kapatid, kailangan natin maalis ang ganyan. Kailangan din makita natin ang mga boundary natin. Bilang worker, may boundary ako eh. You cannot live higher than my pastor. Dahil doon ka lang sumahod eh. At kailangan kung sasahod ka, siguraduhin mo na 100% yung pagsahod mo. No matter kung anumang narinig mo o sinasabi ng ibang pastor sa labas, doon ka lang sasahod. Huwag na huwag kang sasahod sa iba. Sabihin man natin na same revelation, pero meron ding mga bagay na hindi pa nakikita-kita eh. But I believe, lahat ng bagay na yan, before rapture, darating tayo sa isang unawa. Ang kailangan lang, meron tayong humbleness spirit. Diba? Hindi naman yung humble na tahimik. Diba? Ang humble ni Brad. Diba? Meron sinasabi na nasa loob ang pulo niyan. Diba? Kaya maganda yung i-voice out mo na eh. Kung ano yung mga tanong mo. Diba? Kaya nga pag may mga nangangaral, kaya pakinggan natin ang mabuti. Alisin muna natin yung sarili nating unawa, pakinggan natin. Pag hindi natin naintindihan, you clarify. You question. Hindi yung question natin, Pastor. Ano ba yung mga patay sa November 1? Ano ba yung December 25? Ano ba yung RH bill na yan? Taon-taon na lang tinatanong natin yan eh. Di ba? Ang itanong natin, mga kapatid, kasi naniniwala ko, kapag mayroong pumutok na unawa sa'yo, di ba, hindi ka makakatulog. Tama ba? Hindi ka makakatulog eh. Iisipin mo sa gabi yun. Kaya nung i-preach, mga kapatid, yung redemption is over, nag-isip ako. Paano ko babalansihin to? Kaya hinanap ko yung mga quote, ng mga binitawang quote sa ministry, hinanap ko. At nung mabasa ko lahat ng quote, naggalak ako, mga kapatid. Di ba? Kaya kahit nga walang trabaho, dahil meron akong unlimited text, sinend out ko yung mga quotes. Bahala na kung sino yung tatamaan o hindi tatamaan. Kung sino yung makunawa, pero ito ang kagalangan ko sa pamamagitan ng text messaging, may i-share ko rin yung redemption is over. Diba? Dahil sabi niya sa Pastor, Brad, isend mo nga sa akin yung mga quotes na ginamit ni Pastor Ed. Diba? Ilang quotes yung mga kapatid. Diba? Magaganyan-ganyan ka, magaganyan. Hanggang umaga, walang tigilan sa kaka-text. Diba? Kaya kung sino man yung mga na papadalhan ng mga text na yon, yan ay grace of God. It depends lang kung paano mo siya tinanggap o naunawaan. Diba? Hindi naman natin kailangan maging madamot, mga kapatid eh. Ang bride, mga kapatid, mabiyaya siya. I-share mo ang message. Not to redeem that person, i-share mo. Para siya din, mga kapatid, ma-recognize niya ang mensahe. Once na ma-recognize mo ang mensahe, ano mayayari? Yan ay confirmation ng 1963. Confirmation. Hindi ngayon ka pa lang. Hindi nang ma-born again ka. Amen? Kaya maaari, mga baguhan, baka nanaliman, pero I believe darating ang time. Mag-humble lang kayo doon sa mga baguhan. Manatili lang kayo sa mensahe. By the grace of God, God will be merciful to you. Darating din ang revelation sa iyo personally. Na hindi babangga yung revelation na yan doon sa head. Diba? Revelation ko to. Paano naging revelation yan? Hindi tayo ni pastor yan. Hindi hinayag sa akin dito sa secret room eh. Baka messenger of Satan yan. Diba? Kaya alam na natin yung mga espiritu na yun eh. Diba? Hindi rin pwede tayo, mga kapatid, nauna kami dyan. Mga nauna kami worker dyan, pastora. Diba? May mensahe pa rin doon. Kaya kung maghahambol ka, mga kapatid, kahit nahuli ka, mauuna ka. Kung nauna ka man, sigurado hindi ka na maihuli ni Lord eh. Tama? Pantay-pantay tayo sa Panginoon. Kaso sa gampanin, mga kapatid, merong boundary. Hindi ka pwede basta na parang pastor ka. Diba? Susunod at susunod ka doon sa head. Amen? Kaya nga, kung ang isang church, mga kapatid, meron silang perfect harmony, if the church only knew its position, it will one day. Then the rapture will go when you know what it is. Tayo po tayo mga kapatid. Amen? Let us pray and bow heads. Dakila at mahabaging Diyos, kami nagkapasalamat sa iyo sa mga mensaheng ito, sa mga sermon na namin narinig. Hallelujah, nawa Lord ay
maging positibo kami sa mga mensahe aming napakinggan. At patawarin mo kami, Lord, sa aming mga kamalian. At patuloy kang mahabag sa amin. At ikaw siyang patuloy manguna sa munting gawaang ito, lalo, Lord, sa pangangalan ng salita. Sa iyong itinayo, Lord, na iyong lingkod sa dakong tagig. At maging, Lord, sa iyong mga anak, sa mga bride na nakikinig sa iyong salita, Panginoon. Puspusuin mo kami hanggang sa aming pag-uwi. Salamat, Panginoon. Ang lahat ng ito ay binabalik. In Jesus Christ we pray. Amen. Amen.